Hindi alam ni Milona kung saang lupalop kinuha ng pamilyang Mindiola ang anak nilang si Juancho. Dahil kung itatabi ito sa pader, baka mas may emosyon pa ang pader kaysa sa mukha ng lalaking to. Mainitin na nga ang ulo, never pang ngumiti sa kanya. Parang laging galit, hindi mo malaman kung ano bang problema. Baka naman sadyang sasama ng loob lang ito pinaglihi ng mag-asawa. Caregiver kasi siya ng ina nito. Ilang buwan na rin naman siya sa pamilyang to. Pero si Juancho lang ang hindi talaga niya nakakasanayan pa. Hindi rin naman kasi talaga sila nag-uusap ng binata. Ayaw niyang chinichika ito, hindi naman sila close. Parang kinakausap lang naman siya nito kapag pagagalitan. Nakakasama ng loob para kay Milona. Pero ano bang magagawa niya kung maganda ang pasahod ni Juancho sa kanya? Milona, gaano ba kahirap intindihin ang ayaw ko ng mancha sa polo ko? Hindi mo ba alam na mahal yon? Malamig ang boses ni Juancho habang nakatayo sa tapat ng dining table. Kagagaling lang nito sa isang site visit. Pero kahit may bahid ng alikabok ang suot, mukha pa rin itong modelong kinuha sa magazine. Pero ito na naman at nagsusungit kahit pinupuri niya sa kanyang isipan. At ang magazine na tinutukoy niya ay may pamagat na Juancho Mindiola Menopausal Stage. Daig pa kasi ang babaeng lipas na. Sir Juancho, 3 beses ko na pong nilabhan yan. Wala na pong mantsa yan. Baka sadyang mahirap lang ho talagang alisin ang mantsa sa tela. Sagot ni Milona habang nagpupunas ng lamesa. Pinilit niyang wag umirap. 3 buwan na siya sa mansyon ng mga Mindiola, hindi lang bilang caregiver ng matandang donya, pati na rin extra kilos sa bahay. Na-separate naman ang bayad. Ngunit parang mas kailangan ni Juancho ng care sa utak. Sobra na kasi ang pagiging masungit. Don't talk back. Just do it right. You are paid to do whatever I tell you to do. Not to be a comedian. Tugon ni Juancho bago tumalikod at umakyat na sa hagdan patungo sa silid nito. Naiwang nakakuyom ang kamao ni Milona. Ganun pala ha. Gigil mo si ako, Engineer Mindiola. Sige, gaganti na ang api. Naubos na ang pasensya ni Milona sa binata. Si Milona, hindi basta-bastang caregiver lamang. Lumaki siya sa hirap, dumaan na siya sa hirap at nakipagpatayan sa mga bayarin na kailangan niyang matapos. Pero ang pasensya niya kay Juancho ay parang sinulid na lang na malapit nang maputol. Para sa pamilya Mindiola, si Juancho ang golden boy. Ang engineer na nagpatayo ng mga naglalakihang tulay at gusali. Pero para kay Milona, isa lang itong lalaking kailangang maturuan ng leksyon. Palibhasa hindi nakaranas ng hirap, hindi niya tulad na subok na. Ngayong gabi ring ito, habang tahimik ang buong mansyon, tinatapos ni Milona ang huling batch ng labada na ibinigay ni Juancho. Hindi naman kasi bantayan ng donya. Pagkailangan lang nitong uminom ng gamot, doon lang siya magra-round, kaya naman tinanggap niya na ang ekstrang gawaing ito. Kinuha niya ang basket ng mga underwear ni Juancho. Habang tinitingnan ang mga mamahaling brief na naka-color code pa, biglang sumagi sa isip niya ang huling sinabi ni Juancho. You're a caregiver, so care for my things properly. Pagak na natawa si Milona. Gusto mo ng care? Sige, bibigyan kita ng warm welcome bukas. Bulong ni Milona sa sarili habang natatawa. Dahan-dahan na siyang naglakad patungong kusina. Kumuha siya ng 2 piraso ng siling labuyo na pinakamaliit pero pinakamabangis. Gamit ang isang maliit na tela, dinurog niya ito hanggang sa lumabas ang katas. Bumalik siya sa laundry room at maingat na ipinahid ang lihim na sangkap sa bawat garter at gitnang bahagi ng mga paboritong brief ni Juancho. Para sa bawat pagsigaw mo sa akin, hindi lang kanina, kundi sa araw-araw. Sabi niya habang pinapahira ng brief. Para sa pagtawag mo sa akin ng lampa. Dagdag pa niya habang gigil na gigil. Kinabukasan, maagang nagising lahat. Si Milona ay abala sa paghahanda ng breakfast ng donya nang makarinig siya ng malakas na kalabog mula sa itaas na bahagi ng bahay. Milona! Yumanig ang buong mansyon sa sigaw ni Juancho. Hindi nagtagal, mabilis itong bumaba ng hagdan. Hindi ito ang karaniwang Juancho na nakasuot at mukhang kagalang-galang. Ngayon ay nakatwalya lang ito. Namumula ang mukha sa galit at parang bubuga na ng apoy sa galit. Ang mga binti nito ay nagkikiskisan na parang penguin.
na hindi niya alam kung naiihi ba. Anong nangyayari sa iyo, Wancho? Tanong ni Don Facundo na nagtataka sa itsura ng anak. I don't know. It burns. It's like my soul is on fire. Sigaw ni Wancho habang hindi mapakali ang mga kamay. Lumingon siya kay Milona na seryosong nagtitimpla ng kape. Bagaman ng totoo, hiyang-hiya na ito sa sariling kalokohan at gusto ng matawa. Milona, what did you do to my clothes? Ako po? Wala po sir. Baka po masyadong matapang ang ginamit kong detergent. Sabi niyo po kasi, perfect dapat ang paglilinis ko. Tumingin siya sa ibaba, sa bahagi ng tuwalya ni Wancho na tila may usok na lumalabas sa kanyang imahinasyon. Pigil na pigil kumawala ang kanyang tawa. Hindi nakasagot si Wancho dahil muli itong napatalon. What the? It's getting worse. Why is it spicy? Spicy? Sir, baka naman po may kinain kayong maanghang kagabi tapos hindi kayo nagugas ng kamay bago kayo nagbanyo. Hirit pa ni Milona. Mabilis na tumakbo pabalik sa banyo si Wancho, habang si Don Facundo napatawa na lamang ng mahina. Si Milona naman napakagatlabi. Alam niyang malaki ang tsansa na mawalan siya ng trabaho. Pero sa sandaling makita niyang nawala ang pagiging cool at hambog ng engineer, ay naramdaman niya ang isang uri ng tagumpay na ngayon lang niya naramdaman. Panalo na ba siya? Nakaganti na ba siya? Natawa si Milona sa kanyang isipan. Subalit sa gitna ng tawa ni Milona, may kabaring gumapang sa kanyang dibdib. Dahil habang paakyat si Wancho ay lumingon ito sa kanya nang may talim sa mga mata. Isang tingin na nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Hindi alam ni Milona na ang siling inilagay niya ay hindi lang magpapasiklab sa galit ni Wancho, kundi ito rin ang magsisilbing mitya para sa isang gulo na hahantong sa isang bagay na hindi niya inaasahan. Mula sa kusina, narinig ni Milona ang muling pagsigaw muli ni Wancho. Milona, humanda ka sa akin. Napangiti si Milona at kumuha ng isang piraso ng tinapay. Bring ito ni engineer. Magandang laban to. Bulong niya habang natatawa ng palihim dahil siya'y nagtagumpay. Hindi pa nakakatagal sa itaas si Wancho nang muling makarinig si Milona ng mga yabag na parang nagmamadali pero hirap na hirap. Sa pagkakataong to, hindi lang sigaw ang dala ng binata. Halos madapa ito sa hagdan habang ang isang kamay nakahawak sa railings at ang isa naman tila pilit na inilalayo ang tuwalya sa sariling balat. Milona, I can't breathe. My lower half is literally on fire. Bulyaw ni Wancho pagdating sa sala. Namumula na ang kanyang leeg hanggang sa mga tenga. Ang pawis ay kasing lalaki ng butil ng mais. Sir, relax lang po. Baka lalong humapdi pag nagpanik ka. Pigil tawang sabi ni Milona habang may hawak na basahan. Relax? How can I relax if I feel like I'm sitting on a volcano? What did you do? Did you use acid as a fabric softener? Inis na si Wancho pero kitang-kitang panghihina sa mga mata nito dahil sa hapde. Biglang binitawan ni Wancho ang paghawak niya sa tuwalya at tumingin ng diretso kay Milona. Sa puntong yon, parang nawala na ng saysay ang dignidad ni Wancho. I don't care anymore. Look, tignan mo kung anong ginawa mo. Bago pa makapagpigil si Milona, isang mabilis at desperadong galaw ang ginawa ni Wancho. Sa harap mismo ng dalaga, sa gitna ng malawak na sala, binitawan ni Wancho ang hawak niyang tuwalya. Lumapag ang tuwalya sa sahig, halos manigas sa kinatatayuan si Milona. Nanlaki ang kanyang mga mata at nakaramdam siya ng biglang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi niya alam kung saan titingin, sa kisame ba, sa floor tiles, o sa view na nasa harapan niya ngayon. Sir, ang bastos niyo naman po. Tili ni Milona habang mabilis na itinakip ang dalawang palad sa mukha niya. Pero aminin man niya o hindi, may bahagyang siwang sa pagitan ng kanyang mga daliri. Don't sir me! Look at my skin, Milona. It's so red. Halos manhid na ang pakiramdam ko sa anghang. Bulyaw ni Wancho, walang pakailam kung ano ang ginagawa niya. Ang tanging nasa isip lang niya ay ang impyernong nararamdaman sa kanyang ibaba. Anong klaseng caregiver ka? You're supposed to help me. Do something. Grab some ice, milk, anything that kills the spice. Milk? So ano? Paiinumin niyang 2 egg balls nito at ang kikiam?
Hindi nga kikiam size eh. Parang oversized na pipino. Bakit sa harap ko kayo naglalantad? Pwede namang sa banyo, di ba? Sagot ni Milona. Bagaman nanginginig ang boses. Hindi niya maikakaila na kahit masama ang ugali ng lalaking to, ang katawan nito ay parang disenyo ng isang perpektong istruktura. Matikas sa talagang maipagmamalaki. The bathroom shower isn't working. Hindi ko lang mapatunayan ngayon. But I know na ikaw ang gumawa na to. Humakbang siya papalapit kay Milona. Dahilan para mapaatras ang dalaga hanggang sa sumadsad ang likod nito sa pader. Milona, I'm serious. If my career ends because I can sit down in a meeting, I will sue you. At kapag nakaapekto ito sa pagiging lalaki ko. Sige na, sandali lang. Sigaw ni Milona. Sa taranta niya, mabilis siyang tumakbo patungong kusina. Kumuha siya ng isang malaking bowl ng tubig at ilang piraso ng yelo. Pagbalik niya sa sala, nandoon pa rin si Wancho. Nakatalikod na sa kanya habang nakahawak sa bewang. Tila tinitignan ng sariling refleksyon sa malaking salamin para suriin ang pinsala. Sir, eto na sir. Magbalot kayo uli. Nakakasilaw na kasi. Utos ni Milona habang nakapikit ang isang mata at inaabot ang bowl. Kinuha ni Wancho ang bowl nang may panginginig. Inupuan niya ang bowl na malamig ng tubig. Isang katahimikan ng namayani sa pagitan nilang dalawa. At tanging naririnig na lang ay ang malalim na paghinga ni Wancho habang unti-unting kumakalma ang pakiramdam. Dahan-dahang iminulat ni Milona ang kanyang mga mata. Nakita niyang nakayuko si Wancho at ang balikat ay bagsak. Sa kabila ng galit ay nakita ni Milona ang isang side nito na hindi niya akalaing makikita niya. You really hate me that much, don't you? Mahinang tanong ni Wancho. Hindi ito tumitingin kay Milona. Ang boses niya wala nang dating yabang. Ngayon, tila may bahid ito ng lungkot. Natigilan si Milona. Ang plano niyang paghihigante ay nauwi sa isang sitwasyong hindi niya inaasahan. Hindi naman sa hate, sir. Masyado lang po kayong mataas tumingin sa mga tao. Minsan, kailangan niyo ring maramdaman na tao lang kayo kahit sa maanghang na paraan. Hinarap siya ni Wancho. Suot na uli ang tuwalya. Pero ang mga mata nito nanatiling nakatitig ng malalim kay Milona. Well, message received, Milona. You are the first person who dared to burn my skin and my pride. Tumalikod na si Wancho para bumalik sa kanyang silid. Pero bago siya tuluyang makaakyat, lumingon siya ng bahagya. And for the record, huwag mo nang uulitin. Dahil sa susunod, sisiguraduhin kong hindi lang malamig na tubig ang kakailanganin mo para maayos ang gulo na pinasok mo. Naiwan si Milona sa gitna ng sala. Hawak ang bowl na may tirang yelo. Ang puso niya'y tumitibok ng mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang kislap na nakita niya sa mga mata ni Wancho. Alam niyang simula pa lang ito ng isang giyera. At sa pagkakataong to, parang mas lalo lang niya itong ginalit. Dahil sa ginawa niya, akala ni Milona, tapos na ang lahat sa pananahimik ni Wancho pansamantala. Nagkamali siya. Ang isang Wancho Mindiola ay hindi marunong magpatawad, lalo na kung ang nakataya ay ang kanyang dignidad. Simula ng umagang yun, naging impyerno ang buhay ni Milona. At kung dati, masungit lang si Wancho, ngayon ay para na itong diktador na naghahanap ng butas sa bawat galaw niya. Sabi na nga ba't mas napalala lamang niya. Milona, bakit ang ingay ng paglapag mo ng kubyertos? Are you trying to give my mother a heart attack? Or are you just naturally clumsy? Bulyaw ni Wancho habang nagbabasa ng dyaryo sa hapagkainan. Sir, plastic lang po itong baso ni Madam. Hindi po ito gagawa ng ingay na kasing lakas ng boses mo. Pangangatwira na sagot ni Milona. Habang maingat na pinapakain ng lugaw si Doña Consolacion, ang ina ni Wancho na may iniindang karamdaman sa tuhod at bahagyang ulyanin na. Hindi tumingin si Wancho. And this coffee, it's cold. I specially asked for a hot, right? Do I look like I have time to wait? Busy akong tao and you know that. Napahinto si Milona. Kinuha niyang tasa at tinitigan ng binata. Sir Wancho, engineer po kayo, hindi thermometer na laging kailangang sukatin ng init ng kape. Malamang lalamig, hindi niyo ho ginalaw eh. Konting pasensya naman sana. O kaya naman, painitin mo na lang sa nagbabaga mong galit.
Sigurado pong uusok pa yan. You have a smart mouth for someone who almost committed crime on my underwear. Malamig na banta ni Wancho. Sa oras na to, ramdam ni Milona ang tensyon. Alam niyang hindi pa ito tapos at hindi ito matatapos ng ganoon lang sa tindi ng leksyon na ginawa niya kay Wancho. Pagkatapos ng almusal, nagsimula ang tunay na parusa. Inatasan ni Wancho si Milona na mag-imbentaryo ng lahat ng libro sa kanyang library. Mga 4,000 libro. At ang utos, dapat nakaayos ang mga ito base sa kapal ng pahina. Hindi basta nakasalansan lamang. Sir, caregiver niyo po ako, hindi librarian. Reklamo ni Milona habang nakatingala sa dambuhalang bookshelf. Part ng job description mo ang maintenance nito, right? And you agree with this extra work. At ngayon, ang environment ko ay magulo na alam mong ayoko. Ayusin mo yan, bago lumubog ang araw. O bawas ang sweldo mo ng 5,000. Seryosong sabi ni Wancho habang isinusuot ang kanyang mamahaling relo. 3 oras na nagbubuhat ng libro si Milona. Pawis na siya. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo na at ang kanyang likod ay para ng mababali. Sa tuwing dadaan si Wancho na may dalang baso ng iced tea, sinasadya nitong tumigil sa tapat niya at humigop ng malakas. Tila ipinapamukha ang ginahawa nito habang siya ay nagdurusa. You look tired, Milona. Maybe if you spent less time being a prankster and more time being a professional, you wouldn't be in this position. Muntik nang maibato ni Milona ang isang makapal na libro sa mukha ng lalaki. Sir, kung ang tawag dito ay karma, yung hapdi na nararamdaman nyo kagabi, yan ang resibo ng kasamaan ng ugali mo. And this library work, this is the consequences of your actions. Ngumiti si Wancho, isang ngiting tagumpay na nakakairita talaga para kay Milona. Ngunit sa gitna ng pagpapahirap ni Wancho, isang tinig ang bumasag sa katahimikan ng library. Wancho, tigilan mo si Milona. Lumingon ang dalawa sa pinto. Nandoon si Doña Consolacion. Nakaupo sa kanyang wheelchair, hawak ang isang baston na tila handang ihampas sa kanyang anak. Kahit mahina ang katawan, ang otoridad sa kanyang boses ay hindi nawala. Mama, I'm just giving her instructions. She needs to learn discipline. Depensa ni Wancho na biglang nagbago ang tono. Mula sa pagiging mapang-api ay naging tila isang batang nagpapaliwanag para kampihan ng ina nito. Disiplina o paghihigante, nakita ko ang ginawa mo kanina. Pinabalik mo siya sa laundry room dahil lang sa isang hibla ng buhok na nakita mo sa tuwalya mo. Inutil ka bang bata ka? May mga kamay ka, pwede mo namang alisin yon. Lumapit si Doña Consolacion kay Milona at hinawakan ng kamay ng dalaga. Ihahali ka rito. Iwanan mo ang mga librong yan. Hayaan mo ang anak ko ang magayos niyan. Masyado siyang maraming alam sa math. Hayaan nating bilangin niya ang bawat pahina niya hanggang sa mapudpod ang daliri niya. But mama, she put chili on my... Natigilan si Wancho. Hindi niya masabi ang buong detalye sa harap ng kanyang ina dahil lang kahihiyan na sinapit niya ay nasa isipan pa rin niya. Nilagyan niya ng sili ang ano mo, ang pagkain mo. Mabuti nga dahil masyado ka ng matabang makitungo sa kapwa mo. Singhal ng Donya. Lumingon ng matanda kay Milona at saka bumulong. Nilagyan mo ba talaga ng sili, iha? Tumango ng dahan-dahan si Milona. Biglang humalakhak ang matanda. Isang malutong na tawa na nagpakunot kay Wancho. Bravo! Sa wakas, may nakagawa rin ng hindi ko magawa sa anak ko. Masyado kasing mataas ang lipad nito simula nang maging engineer. Akala mo, siya nang nagpapatakbo ng mundo. Mama, kinakampihan mo ba siya? Hindi makapaniwalang tanong ni Wancho. Kinakampihan ko ang tama. Melanie is the only caregiver who lasted more than 1 week without crying because of your attitude. Kaya Wancho, pakinggan mo ko. Kapag nalaman kong pinahirapan mo pa ang batang to, ibebenta ko ang lahat ng shares mo sa kumpanya at ibibigay ko sa charity. Naiintindihan mo ba? Napalunok si Wancho. Alam niyang kapag ang kanyang inang nagsalita, wala siyang laban. Tumingin siya kay Milona na ngayon, nakadikit na sa likuran ng wheelchair ng Donya. Tila nangaasar na nakalabas ang dila. Fine, but she stay out of my room. At ayoko siyang makitang humahawak sa kahit anong personal na gamit ko. Huling hirit ni Wancho bago padabog na lumabas ng library.
Kinagabihan, habang naghahanda ng gatas para kay Doña Consolacion si Milona, ay pumasok si Juancho sa kusina. Wala na ang kanyang coat, naka-shirt lang ito. Bakas pa rin ang pagod sa site visit. Hindi siya nagsasalita. Kumuha lang siya ng tubig sa dispenser. Tahimik lang din si Milona. Ayaw na simulan ng gulo. Pero si Juancho ang bumasag sa katahimikan. Bakit mo ginawa yun? Alin po, yung sili o yung pagsumbong kay Madam? Everything. Bakit hindi ka nalang umalis gaya ng iba? I've been terrible to you. I know that. Why stay and fight back? Humarap si Juancho at sa pagkakataong to, wala ang maskara ng pagiging masungit. May pagod sa kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Milona. Kasi sir, kailangan ko ng trabaho at dahil sa tingin ko, hindi naman kayo masamang tao. Masamang ugali lang, opo sobra, pero nakita ko kung paano niyo tignan si Madam Consolacion kapag hindi siya nakatingin. Nakita ko kung paano kayo mag-alala kapag umuubo siya. Ang problema sa'yo, ginagawa mong bato ang puso mo. Akala mo, kailangan laging matigas para hindi ka gumuho. Natigilan si Juancho, hindi niya inaasahan ang lalim ng obserbasyon ng dalaga. Sanay siya sa mga taong sumusunod sa kanya dahil sa takot o dahil sa pera. Pero si Milona, binabasa siya nito na parang normal lamang. You think you know me, Milona? Lumapit si Juancho, sapat na para maamoy ni Milona ang bango ng kanyang pabango. Hindi ko kayo kilala ng buo sir, pero sisiguraduhin ko na bago matapos ang kontrata ko rito, matututo kayong rumispeto sa taong naglalaban ng brief mo. Hamon ni Milona, matapang na nakatingin sa mga mata nito. Isang maliit, halos hindi mapansing ngiti ang sumilay sa labi ni Juancho. Then I guess we have a long war ahead of us, Milona. Just make sure you're ready for the heat. At sisiguraduhin mong masarap ang luto mo bukas. Dahil kung hindi, kahit si Mama hindi ka maililigtas. Habang paalis si Juancho, naiwang nakatayo si Milona. Hawak ang baso ng gatas. Ang kanyang puso tumitibok ng mabilis at hindi niya alam kung dahil ba iyon sa kaba o sa kakaibang kislap na naman ni Juancho. Masama na yata ito, parang iba na. Hindi dapat siya magpatalo. Dapat maging matigas siya at lumaban. Tama, dapat lumaban siya at ipakita kay Juancho na hindi rin siya basta-basta lang. Boss man niya ito, gaya lang din niya ito na tao. Dapat marunong itong makitungo. At itutuloy ni Milona ang pagtuturo niya ng leksyon sa hambog na si Juancho. Feeling mo hindi ko kayang tumagal at lumaban? Pues sige, papakita ko sa iyong buwisit ka. Inambahan niya pa ito kahit wala na ang binata. Ngunit laking gulat niya nang bigla itong bumalik, parang narinig yata siya. Anong pinagsasasabi mo ha? Wala ho, dadalhin ko na itong gatas sa mama mo. Akala ko gusto mo na namang makita eh. Hambog talaga. Inis na sambit ni Milona sa kanyang isipan. Linggo ng umaga. Para kay Milona, ito ang pinakahihintay niyang sandali, ang 12 oras ng kalayaan mula sa hambog at sa nakakapasong presensya ni Juancho Mindiola. Suot ang kanyang paboritong floral dress at isang simpleng sandalyas, lumabas siya ng mansyon na tila isang ibon na nakawala sa hawla. Magkikita sila ni Rico, ang kanyang kababata na ngayon ay isang matagumpay ng chef sa isang tanyag na restaurant. Si Rico ang sandalan ni Milona sa lahat ng hirap at hindi alam ng dalaga. Matagal na itong may lihim na pagtingin sa kanya. Hindi siya nito kayang itrato bilang kaibigan lang na hindi naman niya napapansin. Dahil para kay Milona, hanggang magkaibigan lang talaga. Para na kasi niya itong kapatid. Milona, dito! Kaway ni Rico mula sa isang cozy na coffee shop kung saan ito naghihintay. Agad na lumapit si Milona, ang kanyang muka nabalot ng ngiti na hindi niya magawa sa loob ng mansyon. Rico, grabe na miss kita. Akala ko hindi na ako makakalabas ng buhay sa bahay ng mga Mindiola. Bakit? Pinahihirapan ka ba talaga ng engineer na yon? Takang tanong ni Rico habang iniuusod ang upuan para sa dalaga. Ang kanyang mga mata puno ng pag-aalala at paghanga. Habang masayang nagkukwentuhan ng dalawa, hindi alam ni Milona na ilang metro lang ang layo sa kanila. Isang itim na SUV ang nakaparada.
Sa loob nito, mahigpit ang hawak ni Juancho sa kanyang manibela. Dapat ay may meeting siya sa isang kliyente malapit sa area. Pero nang makita niya si Milona na pababa ng jeep, tila may kung anong demonyo na bumulong sa kanya kanina na sundan ito. So ito palang dahilan kung bakit nagmamadali siyang umalis para makipag-date sa lalaking mukhang walang future. Bulong ni Juancho sa sarili. Ang kanyang dibdib kumukulo sa galit na hindi niya maipaliwanag. Nais niya sanang sinisisi niya na lang ito sa ginawa nitong pagsumbong sa kanyang ina. Pero ang totoo, naiinis siya sa nakikita na tumatawa si Milona ng ganoong kasaya sa piling ng ibang lalaki. Bakit sa kanya panay ito sumasagot, hindi man lang umiti, pero sa lalaki na kasama nito, grabe ang ngiti ng dalaga na nakakapagbigay inis talaga kay Juancho. Hindi na nakapagpigil si Juancho. Lumabas siya ng sasakyan at dire-diretsyong pumasok sa coffee shop. Ang bawat hakbang niya, puno ng otoridad, dahilan para mapalingon ng ibang customer. Milona? Halos masamid si Milona sa kanyang iniinom na iced coffee. At pag-angat ng kanyang tingin, bumungad sa kanya ang malamig at madilim na mukha ni Juancho. Sir Juancho? Anong ginagawa mo rito? Day off ko po ngayon. Day off? I called you 5 times, hindi mo sinasagot ang phone mo. Pagsisinungaling ni Juancho. Ang totoo hindi naman talaga siya tumawag. Gusto lang niyang gumawa ng gulo. My mother is asking for her medication record. And you're here, wasting time with this guy. Tumayo si Rico. Ramdam ang pambabastos sa tono ng boses ni Juancho na nasa harap nila. Sandali lang sir. Ako si Rico, kaibigan ni Milona. Day off niya ngayon. At karapatan niyang magpahinga at makipagkita sa kahit kanino man niyang gustuhin. You have no rights to question that. Tiningnan ni Juancho si Rico mula ulo hanggang paa na may matinding pangahamak. Kaibigan? Or baka isa ka rin sa mga taong umaasa na makakakuha ng pera mula sa pamilya ko sa pamamagitan niya. Milona, don't you forget you're just a caregiver. You're hired to look after my mother, not to roam around acting like this. Look at you. Trying so hard to look sophisticated in the cheap dress. Tahimik ang buong coffee shop. Ang mga salita ni Juancho ay parang mga saksak na bumaon sa puso ni Milona. Ramdam niya ang pag-akyat ng init sa kanyang mga mata. Di siya makapaniwala na ipapahiya siya nito sa harap ng maraming tao, lalo na sa harap ni Rico. Sobrang bastos mo na! Sigaw ni Rico na akmang susugurin si Juancho pero pinigilan ito ni Milona. Engineer ka ba talaga? Bakit wala kang modo? Milona is a person, not your property. Huwag kang makikialam dito. Madiing sabi ni Juancho habang ang kanyang mga mata na natiling nakatitig kay Milona. Pack your things, Milona. Let's go. Maraming trabaho sa mansyon na hindi mo natapos. Pasensya na pero not today. Hindi ako sasama sa'yo. Mahinang sabi ni Milona. Ang kanyang boses ay nanginginig. What did you say? Tanong ni Juancho, tila hindi makapaniwala na tinanggihan siya nito. Sabi ko hindi ako sasama sa iyong buwisit ka. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan, tuluyan ng umagos sa kanyang pisngi. Ano bang tingin niyo sa akin, sir? Hayop, robot? Wala ba akong karapatang maging masaya kahit isang araw lang? Lahat na lang ba ng gagawin ko kailangang dumaan sa panlalait mo? Pati itong simpleng araw na to pinahiya mo pa ako. Ganyan ka katindi? Sobrang heartless mo naman yata. I'm just reminding you of your responsibilities. Pinutol agad ito ni Milona. Responsibilities? O gusto niyo lang akong makitang nagdurusa? Dahil hindi niyo matanggap na nilagyan ko ng sili ang brief mo at natapakan ko ang pride mo. Sumabog na si Milona. Lahat ng trabaho sa mansyon, ginagawa ko ng maayos. Inaalagaan ko ang nanay mo ng higit pa sa dapat na trabaho ko. Dahil mahal ko siya. Pero ikaw, kahit kailan hindi mo nakita yun. Ang nakikita mo lang naman isang cheap na caregiver na pwede niyong tapak-tapakan tuwing gusto mo. Tuluyan nang humagulgol si Milona. Kinuha niya ang kanyang bag at tumingin kay Rico. Rico, pasensya na. Hindi ko na kaya to. Bawi na lang ako sa'yo. Mauna na muna ako. Mabilis na lumabas si Milona ng coffee shop at iniwan ng dalawang lalaki na nakatulala. Si Rico yakmang susunod pero hinarap niya muna si Juancho. Sana masaya ka sa ginawa mo. Napakatalino mong tao, engineer. Pero sa aspeto ng pagkatao bagsak ka. Milona is the strongest woman I know.
Pero dahil sa kayabangan mo, nagawa mo siyang saktan ng ganun. You don't deserve her care. Umalis si Rico at hinabol si Milona. Iniwan niya si Wancho na nakatayo sa gitna ng shop. Naiwang mag-isa si Wancho. Ang dating galit at inis na nararamdaman niya, biglang napalitan ng isang mabigat at malamig na pakiramdam dahil sa nangyari. Ang imahe ni Milona na umiiyak. Ang mga luhang hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding sakit. At tila paulit-ulit na nagre-replay sa kanyang isipan. Bumalik siya sa kanyang sasakyan pero hindi niya ma-start ang makina. Nakatitig lang siya sa manibela. Naalala niyang sinabi ni Milona nung una niya itong pagsungitan. Sa unang pagkakataon ng kanyang buhay, naramdaman ni Wancho na gumuho siya dahil sa maling pagtrato sa isang babaeng wala namang ginawa kundi gawin ng trabaho at bigyan ng leksyon na kailangan niya. What have I done? Bulong niya sa sarili. Pinanood niya mula sa malayo si Milona na nakaupo sa isang bench sa labas ng mall habang inaabutan ito ni Rico ng tissue at sinusubukang patawanin. Ang bawat pag-comfort ni Rico at ang bawat paghikbi ni Milona ay parang mga karayom na tumutusok sa konsensya ni Wancho. Naramdaman niyang matinding inggit pero kasabay nito ay ang matinding hiya. Siyang may kasalanan kung bakit malungkot ang dalaga. Siya ang dahilan kung bakit ang day off na dapat pahinga nito ay naging isang trauma. Dahan-dahang pinaandar ni Wancho ang sasakyan at umalis. Pero ang kanyang isipan ay si Milona lang ang laman. Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ng katahimikan. Ang bawat sulok ng bahay ay tila nagpapaalala sa kanya ng presensya ni Milona. Ang amoy ng kape, ang maayos na pagkakalagay ng mga gamit ni Doña Consolacion, at ang mga librong inayos nito sa library. Ngayon pa niya naisip na maaasahan talaga ang dalaga. Pumasok siya sa kanyang kwarto at napatingin sa drawer kung saan nakalagay ang mga gamit niya na ang dalaga mismong nag-ayos. Napabuntong hininga siya. Ang ganti na akala niya'y magbibigay sa kanya ng kasiyahan ay nag-iwan sa kanya ng konsensya na hindi siya patatahimikin. I need to fix this. Sabi niya sa sarili habang nakatingin sa labas ng bintana, naghihintay sa pagbabalik ng dalagang hindi niya akalaing magbibigay ng ganitong guilt sa kanya. Kinabukasan, ang mansyon ng mga Mindiola, binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Walang karaniwang ingay ng tawa ni Milona habang kausap si Doña Consolacion. Walang boses niyang kumakanta habang nagdidilig ng mga halaman sa garden. Ganito ang naging epekto ng ginawa ni Wancho kay Milona. Sa loob ng kanyang maliit na silid, tahimik na nag-iimpake si Milona. Ang bawat tupi ng kanyang damit ay may kasamang pagbuntong hininga. Masakit, hindi lang dahil sa nawalan siya ng trabaho, kundi dahil sa pakiramdam na kahit anong gawin niyang kabutihan, lagi talagang may mga taong titingin sa kanya mula sa itaas pababa gaya ng kanyang pagkatao. Iha, sigurado ka na ba talaga? Tanong ni Doña Consolacion na nakaupo sa gilid ng kama ni Milona. Bakas ang lungkot sa mukha ng matanda. Opo madam, hindi ko na po kayang sikmurain ang trato sa akin ni Sir Wancho. May pride din naman po ako kahit caregiver lang ako dito. Sagot ni Milona habang pilit na pinipigilan ang muling pagpatak ng kanyang mga luha. Huwag po kayong mag-alala. Ihahabilin ko po sa papalit sa akin ang lahat ng kailangan ninyo. Ang oras ng gamot nyo, ang gusto nyong temperature ng tubig, lahat po, paniguradong mas magiging magaling pa siya sa akin. Si Wancho isang malaking tanga, pero sana bigyan mo siya ng huling pagkakataon na patunayan na hindi siya ganoon kasama. Umiling si Milona. Minsan po, ang sorry hindi sapat para burahin ang pambabastos sa harap ng maraming tao. Mauna na po ako madam. Bitbit ang kanyang lumang maleta, lumabas si Milona ng silid, pero pagdating niya sa bukana ng malaking pinto ng mansyon, ay isang pamilyar na bulto ang humarang. Nakahilig si Wancho sa pintuan, nakapamulsa at hindi suot ang kanyang karaniwang business suit. Nakaputing t-shirt lang siya at maong. Mukhang hindi rin ito nakatulog ng maayos base sa lalim ng kanyang mga mata. Umalis ka sa daan, sir. Lalabas na ako. Hindi ka alis. Maikli diretso't walang halong biro. At sino kayo para pigilan ako? Tapos na ang kontrata ko, ayoko na. Maghanap kayo ng robot na papalit sa akin. Akmang daraan si Milona pero mabilis na hinawakan ni Wancho ang hawakan ng kanyang maleta.
Bitiwan niyo yan, sir. Ano ba? I said stay. Please, just stay. Natigilan si Milona. Inang unang pagkakataon na narinig niyang nakiusap ang lalaki. Wala nang tono ng pag-uutos. Wala nang tono ng pangahamak. Bakit? Para may mapahiya kayo uli sa susunod na linggo? Para may pag-initan uli kayo pag hindi na mainit ang kape mo? Matapos mong hindi galawin ng 1 oras? No, dahil mali ako. I was out of line. I was jealous, Milona, and I acted like a complete idiot. Jealous saan? Kay Rico? Bakit kayo magsiselos? Wala kayong pakialam sa buhay ko. I know I don't have the right. Pero nung nakita kitang tumatawa kasama siya, pakiramdam ko may ninakaw sa akin. I realized that since you came here, this house felt like a home again. My mother started smiling again. Even I started looking forward to coming home just to hear your annoying voice. Humakbang papalapit si Juancho. Sapat na para maramdaman ni Milona ang init ng presensya nito. Don't leave because of my arrogance. Stay, please. Give me a chance to make it up to you. Not as your boss, but as Juancho. Hindi agad sumagot si Milona. Pag-iisipan niya kung totoo ba ang nakikita niyang pagsisisi sa mga mata ng engineer. Paano niyo gagawin yon? Sa pamamagitan ng pag-uutos uli sa akin sa library? Isang maliit na ngiti ang sumilay kay Juancho. No, please follow me. Dinala ni Juancho si Milona sa likod ng mansyon, sa garden na madalas tambayan ng dalaga. Doon, laking gulat ni Milona nang makita ang isang setup na table. Pero hindi ito basta-basta table dahil may mga pagkain na kahain na mukhang pamilyar. May pritong tuyo, sinangag na maraming bawang, itlog na maalat na may kamatis at isang malaking mangkok ng bagoong. Ano to? I asked my mom's cook about your favorite food. Sabi niya, ito raw ang madalas mong ikwento sa kanya kapag namimiss mo ang probinsya ninyo. Paliwanag ni Juancho habang medyo nahihiya siyang umupo sa upuan. And I cooked the rice. It's probably burned, but I tried. Naupo si Milona. Tinitignan ng engineer na ngayon ay maingat na nagbabalat ng tuyo para sa kanya. Ang lalaking perfectionist ngayon ay hirap na hirap sa pagtatanggal ng balat ng tuyo. Sir, marunong ako magbalat ng sarili kong tuyo pero hindi ko kasi ito binabalatan dahil mas masarap na kinakain lahat pati ulo. I'm doing this for you. Isipin mo na lang, ito ang interes sa pagpapaiyak ko sa iyo kahapon. And Milona, about Rico, I'm sorry for what I said. He's a good man. Tama siya. I didn't deserve your care at that moment. But I'm willing to work for it now. Napangiti si Milona habang sumusubo ng sinangag. Sigurado kayo, sir? Baka bukas, masungit na naman kayo sa akin. I can promise. Pero susubukan kong maging maayos, Milona. Engineering much is easier than changing a personality. But I promise, I won't ever belittle you again. Your job is the most important one in this house. You take care of the heart of this family, my mother, and maybe you can start taking care of me too. Not as a servant, but as someone I can talk to. Habang kumakain sila, ay nawala ang pader na namamagitan sa kanila. Napagtanto ni Milona na si Juancho hindi naman talaga halimaw. Isa lang siyang lalaking nakalimutan kung paano makipag-ugnayan sa tao ng mas maayos dahil sa sobrang focus sa trabaho na dahilan ng pagiging seryoso. So, ibig sabihin ba nito, bati na tayo? Depende, sir. Kapag ba nilagyan ko uli ng sili ang brief nyo, magagalit ulit kayo? Natawa ng malakas si Juancho. Isang tunay at malalim na tawa na nagpatibok ng mabilis sa puso ni Milona. Try it. At least this time, I know the hit is coming from someone who actually cares for me. Sa huling bahagi ng hapunan, inilabas ni Juancho ang isang maliit na box. Ito, tanggapin mo sana ang isa pang peace offering. Pagbukas ni Milona, tumambad ang isang magandang pen. Para sa pagsusulat mo ng script sa romance mo. My mother told me you like to write stories. Maybe you can write about an arrogant engineer who got his lesson from a brave caregiver. Isusulat ko talaga to, sir, at gagawin kitang villain sa simula. As long as I'm the hero in the end, I'm fine with it. Sagot ni Juancho habang dahan-dahang hinahawakan ng kamay ni Milona na nasa ibabaw ng lamesa. Matutuwa ang ina ni Juancho na napigilan siya nito.
Pero ayaw muna niyang umasa na palaging mabait si Juancho sa kanya. Paniguradong no choice lang din ito dahil nakasanayan na siya ng ina nito. Masaya pa rin naman siya dahil kahit papaano may natutunan ng binata. At about kay Rico na kaibigan niya, ipapaliwanag na lang niya kapag nagkita na ulit sila. Sa ngayon sige, pagbibigyan niya si Juancho na nakiusap sa kanya. Binawi ni Milona ang kamay bago nagsalita. Ayos na po sir, apology accepted na ho. Sana sa susunod, mas magtimpi ka pa't piliin ang mga salitang bibitawan para tumagal ang pagtatrabaho ko dito sa mansyon nyo. Payo pa niya bago itinuloy ang pagkain. Yeah, sorry talaga na nasobrahan ako. Napatango-tango si Milona. Wala na ang bigat pero wala pa rin ang pagtitiwala talaga. Ngayon mas malinaw na. Ayaw din naman niyang umalis, hindi dahil sa sweldo na natatanggap niya. Pero dahil malapit na rin sa kanyang donya. Malulungkot talaga ito kung sakaling natuloy ang pag-alis niya. Masarap ba ang luto ko? Pwede na sir, pwede ka nang mag-asawa, marunong ka na pala. I'm glad na nagustuhan mo pala. Wala naman ho akong hindi gusto, parang lahat naman ho gusto ko. Pero bakit ako? Ho? Hindi niya na-gets masyado. I mean, ba't ako may pinipili lang? Palusot ni Juancho upang hindi siya mapahiya. Dahil laking yaman ka sir, normal lang naman yun sa rich kid eh. Baka nga. Si Rico, sure kang ayos lang sa kanya na pinatawad mo na ako? Mauunawaan din naman niya. Nice, ako din understanding eh. Ano pong connect? Napaiwas ng tingin si Juancho. Oo nga naman, sige na. Ubusin mo ng pagkain para hindi sayang. Tumango na lamang si Milona. Simula nang naging panunuyo at ang naging hapunan nila sa garden ay nagkaroon ng kakaibang cold war sa loob at labas ng mansyon. Hindi ito bangayan na naman nila dahil parang mas naging mapanganib na gyera. Dahil sa mga titig at hindi maipaliwanag na parang pagsiselos. Maging si Milona, nagtataka kung ano ba talagang nangyayari. Pati kasi ang kaibigan niyang si Rico, ang weird na din, tapos sumabay pa si Juancho. Si Rico na kababata ni Milona ay hindi naging kampante. Halos araw-araw na itong nagpapadala ng lunch para kay Milona. Mga pagkaing sosyal na luto mula sa mismong restaurant nito. Iha, ang dami namang pagkain nito. Parang may birthday naman yata sa atin. Biro ni Doña Consolacion habang tinitingnan ng mga paper bag na may logo ng restaurant ni Rico. Si Rico po madam, sabi niya kailangan ko raw po ng proper nutrition dahil baka raw po masyadong nakakapagod ang trabaho ko rito. Sinabi ko na tama naman ang kain ko dito at hindi naman mabigat ang mga trabaho. Sagot ni Milona habang inaayos ang mga pagkain. Eksakto namang pumasok si Juancho sa kusina. Nakita niya ang mga pagkaing nakahain at ang card na may nakasulat na para sa pinakamagandang caregiver. Kain ng marami at nakita niya na ito ay from Rico. Kumunot ang noo ni Juancho. Kinuha niya ang isang piraso ng sushi mula sa tray at tinitigan ito na parang sinusuri. This is too much vinegar. How can a chef be so careless with his seasoning? Sir, hindi naman po para sa inyo yan eh. Para po sa akin kaya bitiwan mo. Bawi ni Milona, pilit na kinukuha ang tray. I am a resident of this house, Milona. I have the right to check or control everything that enters here. Malamig na sabi ni Juancho, pero ang totoo, kumukulo ang kanyang loob. Hindi maamin ni Juancho sa sarili, pero bawat text ni Rico kay Milona, bawat pagbisita nito sa gate para maghatid ng merienda, ay parang isang dagok sa kanyang ego. Bakit siya nakakaramdam ng ganito? Siya si Juancho Mindiola, isang henyong engineer, mayaman at kinatatakutan. Bakit siya naiirita sa isang lalaking sa kusina lang naman may alam? Pinipigilan ni Juancho ang nararamdaman niya. Sinasabi niya sa kanyang sarili na proteksyon lang ito para na rin kay Milona. At ayaw niyang madistract ang kanyang caregiver dahil baka mapabayaan ang kanyang ina. Pero tuwing gabi, bago siya matulog, ang huling imaheng nakikita niya ay ang ngiti ni Milona habang binabasa ang mga message ni Rico at iyon ang nagpapapuyat sa kanya imbis na ang kanyang trabaho. Binaliwala niya na lang ito sa ngayon. Hapon na. Habang abala si Milona sa pag-ayos ng mga rosas sa garden, isang kulay white na kotse ang huminto sa tapat ng mansyon. Lumabas mula rito ang isang babaeng napaka-elegante talaga at ang ganda. Suot ang isang napakagandang dress
at isang mamahaling designer bag na bitbit nito. Naglakad ang dalaga na may perpektong poise. Walang ingay ang bawat hakbang. Tanging ang aura ng pagiging elegance ang bumabalot sa babae. Ito ay si Mitzi, ang inaanak ni Doña Consolacion at kinakapatid ni Juancho. Lumaki siya sa ibang bansa at ngayon lang bumalik para asikasuhin ang kumpanya ng kanilang pamilya. Pero higit sa negosyo, may isang dahilan pa kung bakit siya narito. Iyon ay si Juancho. Milona, iha, pakiasikaso naman ang bisita natin sa sala. Utos ni Doña Consolacion na tila biglang naging excited. Agad na pumasok si Milona. Pagkakita niya kay Mitzi, parang bigla siyang nahiya sa suot niya. Mitzi was the definition of perfection. Good afternoon po, ma'am. Gusto niyo po ba ng juice o kape? Magalang na tanong ni Milona. Tumingin si Mitzi kay Milona. Hindi ito mataray, hindi nanlilisik ang mga mata. Sa katunayan, ngumiti pa ito ng bahagya. Isang ngiting kontrolado at elegante. Water na lang, thank you. You must be the new caregiver that Ninang was talking about. Milona, right? Opo, ma'am. I see. You have a very energetic aura. Ang mga salita niya hindi mapanlait, pero ramdam ni Milona ang distansya. Para bang sinasabi ni Mitzi na magkaiba sila ng antas ng mundo nang hindi gumagamit ng masasamang salita. Eksaktong bumaba si Juancho mula sa kanyang opisina at nang makita niya si Mitzi, lumiwanag ang mukha niya. Ito'y bihirang makita ni Milona. Mitzi, you didn't tell me you were arriving today. Sinalubong ni Juancho ang babae at binigyan ito ng halik sa pisngi. I wanted it to be a surprise, Juancho. It's been a while since we had our last dinner in Singapore. Malambing na sagot ni Mitzi. Umupo silang dalawa sa sofa at tila biglang naging hangin si Milona. Habang naghahanda ng tubig sa kusina, naririnig ni Milona ang tawanan ni Juancho at Mitzi mula sa sala. Nag-uusap sila tungkol sa mga bagay na hindi maintindihan ni Milona. Stock markets, architectural sa Europe at mga lumang kaibigan na nakasama nila dati. Naramdaman ni Milona ang isang kirot sa kanyang puso. Ito pala ang mundong kinabibilangan ni Juancho, isang mundong elegante, tahimik at puno ng mga taong tulad ni Mitzi. Kumpara kay Mitzi, si Milona ay parang isang weird na sangkap sa gitna ng isang mamahaling salad. Nang ihatid ni Milona ang tubig, napatigil ang usapan ng dalawa. Thank you, Milona. Juancho, I was worried about Ninang, but seeing how lively the house has become, I guess you found a very unique help. Thanks to Milona, no? Bagay na bagay talaga siya sa trabahong ganito. She's part of the family na rin naman, Mitzi. Si Mama gustong-gusto talaga siya. Sambit at paliwanag ni Juancho, pero tumingin siya ng bahagya kay Milona. May gusto pa sana siyang sabihin, pero sa harap ni Mitzi, tila bumalik ang kanyang pagiging formal. Well, basta alam niya ang kanyang lugar at inaalagaan ng bahay. Masaya na ako para sa'yo. Dagdag ni Mitzi. Muli, walang bahid ng galit ang boses nito. Pero ang salitang knows her place ay tumagos kay Milona na parang isang patalim. Hindi nakatiis si Milona. Pagkatapos mailapag ang baso, lumabas muna siya ng mansyon para huminga. Pumunta siya sa likod, sa dulo ng garden kung saan walang ibang tao. Doon ay biglang nagring ang kanyang cellphone. Si Rico pa lang tumatawag. Hello? Milona, ayos ka lang? Parang matamlay ang boses mo. Rico, sa tingin mo ba hanggang dito na lang ba talaga ako? Yung tipong kahit anong gawin ko, hindi ako bagay sa mga taong tulad ni Juancho. Bakit mo naman nasabi yan? Milona, ikaw ang pinakatotoong taong nakilala ko. Yung mga taong yan, balot lang sila ng ginto sa labas. Pero sa loob, baka mas bulok pa nga sila eh. Huwag mong hayaang maliitin ka nila. Hindi alam ni Milona. Sumunod pala si Juancho sa kanya. Narinig nito ang huling bahagi ng pag-uusap nila ni Rico. At nang ibaba ni Milona ang cellphone, lumabas si Juancho. So, you're complaining to him again? Malamig na tanong ni Juancho. Nagulat si Milona at mabilis na pinunasan ng kanyang pawis. Sir, gabi na. Bakit po kayo nandito? Baka hinahanap na kayo ni Ma'am Mitzi. Mitzi is talking to my mother. And I'm asking you, Milona, bakit kailangan sa kanya ka laging humihingi ng opinyon tungkol sa sarili mo? Ang kanyang mga mata, puno ng tensyong matagal niya nang pinipigilan.
Kasi siya lang po ang nakakaintindi sa akin. Siya lang po ang hindi nagpapaalala sa akin na hindi lang ako caregiver. Sa tuwing mamaliitin ko ang sarili ko, nararamdaman kong mahalaga din ako. Ang kanyang boses puno ng hinanakit. Nakita niyo po ba si Ma'am Mitzi kanina? Ganon po ang gusto niyo, di ba? Elegante, matalino, bagay sa inyo. Yung babaeng naglagay ng silis sa brief niyo? Yung babaeng palengkera sa paningin ng mga katulad niyo? Alam ko naman ang lugar ko, sir. Masakit lang marinig ang katotohanan kasi may side dito sa puso ko na marinig kong mahalaga ako. Malala na ako, sir. Pabayaan mo na lang ako. Huwag ka nang sumabay sa magulo kong pag-iisip. Palibhasa. Utu-utuho kasi ako na totoo ang mga pinapakita mo sa akin eh. I never said you were like that. Sigaw ni Juancho. Hinawakan niyang balikat ni Milona para pigilan itong umalis. Mitzi she's my past, my family's choice. But she's not the one who makes me laugh. She's not the one who challenged me every single day. Pero siyang bagay sa inyo, sir. Realidad po yan. Realidad? The reality is I'm miserable when you're not around. The reality is I hate it when that chef talks to you. At ang pinakamasakit na realidad, pinipigilan kong maramdaman to dahil alam kong magulo. Alam kong hindi tama sa paningin ng iba pero Milona, hindi ko na kayang hayaan ang nararamdaman ko sa'yo. Ikaw ba? Bakit ang tigas mo? Bakit ayaw mong aminin na gusto mo din naman ako? Silos na silos ka nga oh. Oo na, pero wala pa rin akong balak na bumigay. Natahimik ang buong garden. Ang simoy ng hangin tila tumigil sa pag-ihip. Sa gitna ng dilim, nagkatitigan ng dalawa. Ang engineer na sanay na mag-isa at ang caregiver na nagdala ng kaguluhan at kulay sa kanyang buhay. Pero sa hindi kalayuan, sa may bintana ng sala, nakatayo si Mitzi, hawak ang kanyang baso ng tubig. Pinapanood niya ang dalawa nang may malamig at kalkuladong tingin. Alam niya ang bawat galaw ni Juancho at alam niya na may pag-ibig na sa dalawa na nabubuo. Ang gabi sa garden ay tila tumigil ang mundo nila dahil sa komprontasyon. Hawak pa rin ni Juancho ang mga balikat ni Milona at sa ilalim ng maliwanag na buwan, ang mga mata ng masungit na engineer ay hindi na naghahanap ng mali, kundi naghahanap ng puwang sa puso ng dalaga. Ayaw niya na ng ganito. Nasabi niya na kaya paninindigan na niya. Wala na itong atrasan kahit pamapahiya siya sa dalaga. Milona, hindi ko na kayang itago to. Nung una akala ko inis lang. Akala ko dahil lang sa ginawa mo sa akin, kaya laging nasa isip kita. Panimula ni Juancho, ang boses ay gumagaralgal. Pero ang totoo, ikaw lang ang nakakagawa nito sa akin. I love you, Milona, hindi bilang caregiver, kundi bilang ikaw. Nanigas ang buong katawan ni Milona. Ito ang mga salitang pangarap ng bawat babaeng bida sa mga nasa teleserye. Pero sa totoong buhay, parang isang malakas na sampal ito sa kanya. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay ni Juancho sa kanyang balikat. Sir, tama na po. Huwag nating lokohin ang sarili natin. Engineer kayo. Mindyola kayo. Ako, caregiver lang. Alalay lang ako. 1 taon, 2 taon. Anong sasabihin ng mga tao? Ano, na nilandi ko ang anak ng amo ko? Sasabihin nila na ginalingan ko ang pag-aalaga kay madam para makaangat sa buhay? I don't care about what they say. Pero ako, sir, may pakialam ako. Sigaw ni Milona. Tuluyan nang pumatak ang kanyang mga luha. Pobre lang kami, sir. Pero ang dangal ko, ito lang ang puhunan ko sa buhay na to. Hindi ko kayang sikmurain na tignan ako ng mga tao bilang isang babaeng manggagamit. Si Ma'am Mitzi, siya ang para sa inyo. Huwag niyo na po akong pahirapan. Totoo naman ang mga sinabi niya. Hindi ako nararapat sa buhay mo. Pasensya na talaga pero wag na ako. Tumalikod si Milona at mabilis na tumakbo pabalik sa loob ng mansyon. Iniwan si Juancho na nakatayo sa dilim. Bit-bit niya ang isang pag-ibig na sa unang pagkakataon hindi niya kayang makuha. Kinabukasan, naging mailap si Milona. Tinatapos niya ang kanyang mga tungkulin ng walang kibo. Kahit anong subok ni Juancho na lumapit, laging may paraan si Milona para umiwas. Hanggang sa isang gabi, nagpasya si Milona na kailangan niya na munang lumayo. Humingi siya ng bakasyon kay Doña Consolacion para umuwi sa kanilang probinsya sa Quezon. Madam, kailangan ko lang po munang huminga. Masyado na pong magulo ang isip ko rito. Hinawakan ni Doña Consolacion ang kanyang kamay.
Alam ko, Iha. Alam ko ang nararamdaman mo. At alam ko ang ginawa ng anak ko. Sige na, umuwi ka muna. Pero tandaan mo, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa kung anong sasabihin ng mundo, kundi tungkol sa kung sinong kasama mong haharap sa mundo. Tinamaan talaga doon si Milona. Bitbit ang kanyang maleta. Lumuwas si Milona nang hindi nagpapaalam kay Juancho. Akala niya sa paglayo niya, matatapos na ang lahat. Pagkalipas ng 3 araw sa kanilang probinsya, unti-unti nang kumalma ang loob ni Milona. Nakaupo siya sa tapat ng kanilang maliit na kubo. Pinagmamasdan ang mga puno ng nyog na napakarami na palang bunga. Nang biglang may humintong pamilyar na itim na SUV sa tapat ng kanilang bakuran. Nanlaki ang mga mata ni Milona. Hindi maaari. Bulong niya sa sarili. Lumabas mula sa sasakyan si Juancho. Pero hindi ito ang Juancho na nakasuot. Naka-short lang at t-shirt. May suot na mumurahing tsinelas na akala mo talaga sanay sa putikan ng probinsya. Ang mas nakakagulat, nakita ni Milona ang kanyang tatay at kuya na kasama ni Juancho. May dalang mga binili at nagtatawanan. Tatay, anong nangyayari rito? Sigaw ni Milona habang tumatakbo papalapit. Aba Milona, nandito na palang manliligaw mo. Kanina pa kami rito. Tinulungan niya kaming mag-ayos ng bakod na nasira ng bagyo. Ano? Sir Juancho, anong ginagawa niyo rito? Hinarap siya ni Juancho. May pahid pa ng uling ang pisngi nito. Sabi mo, ayaw mong isipin ng tao na nilandi mo ko. Kaya ito na ako. Ako ang lumalapit sa pamilya mo. Ako ang manliligaw sa kanila, Milona. Ipapakita ko sa lahat na hindi mo ko kailangang landiin dahil ako ang baliw na humahabol sa'yo. Sir, may trabaho kayo sa Maynila. May mga meeting kayo. Iniwan ko muna lahat ng yon. Mas importante ang misyon ko rito. Milona, hindi mo ko kailangang sagutin ngayon. Pero hayaan mong patunayan ko sa'yo na hindi ako natatakot sa sasabihin ng mundo. At kung kailangang maging magsasaka ko rito para lang mapatunayan ang intensyon ko, gagawin ko. Hindi nakatiis si Milona. Bagaman natutuwa siya sa ginawa ni Juancho, alam niyang hindi pwedeng iwan ng lalaki ang kanyang kumpanya. Matapos ang ilang araw ng panliligaw ni Juancho sa kanyang pamilya, kung saan naging paborito na ito ng kanyang tatay dahil sa husay nitong uminom ng lambanog, nakatanggap si Milona ng tawag mula kay Doña Consolacion. Iha, bumalik ka na rito. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil kailangan ka ng anak ko. At gusto ko ring malaman mo na suportado ko kayo. Handa akong harapin ang kahit sino. Maging si Mitzi o kahit sinong chismosa para lamang maprotektahan kayo. Dahil sa utos ng Donya na para niya na ring ina at sa udyok na rin ng kanyang puso, bumalik si Milona sa Maynila. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siyang dating Milona na yumuyuko sa takot. Pagbalik sa mansyon, isang dinner party ang inihanda ni Doña Consolacion. Imbitado ang mga malalapit na kaibigan, kabilang si Mitzi. Ito ang pagkakataon na hinihintay ni Juancho. Sa gitna ng hapagkainan, habang nag-uusap ang mga panauhin tungkol sa negosyo, tumayo si Juancho. Tumingin siya kay Milona na noon nakatayo sa gilid, nakahanda sanang magsilbi ng pagkain. Everyone, may gusto akong ipakilala sa inyo. Panimula ni Juancho, ang lahat na tahimik, kabilang si Mitzi na tila nahulaan na ang mangyayari. Lumapit si Juancho kay Milona. Hinawakan ng kamay nito at hinila siya sa gitna. Ito si Milona. Siya ang babaeng pinakamamahal ko. Alam kong marami sa inyo ang magtataas ng kilay dahil siya ang aming caregiver. Pero gusto kong malaman nyo na siya ang nagturo sa akin ng mga bagay na nung una hindi ko maintindihan. Hinarap ni Juancho si Milona sa harap ng lahat ng tao. Milona, tapos na ako manligaw sa probinsya. Dito ko naman gagawin. Sa harap ng mga kinatatakutan mo. Will you give me a chance? Kahit alam kong kaya mo namang iwanan ako at magpatuloy sa buhay mo. Napalingon si Milona kay Doña Consolacion na tumatango ng may ngiti. Tumingin siya kay Mitzi na ngayon, tahimik na lang na humigop ng wine, tila tanggap na ang pagkatalo. Huminga ng malalim si Milona. Sa harap ng mga eleganteng tao, itinaas niya ang kanyang noo. Sir Juancho, baka nakakalimutan mo na ang atraso ko. Hindi ka ba nabibigla? Hindi ka ba nagdadalawang isip? Is that yes? Nakangiting tanong ni Juancho. It's pag-iisipan ko po. Pero sige na nga,
dahil alam kong tunay ka kahit anong pasakit ang ginawa ko sa'yo. Sagot ni Milona na nagdulot ng malakas na tawanan at palakpakan sa buong sala. Si Mitzi ay napairap na lang din dahil wala itong magawa dahil malinaw na si Milona ang pinili ni Juancho. At isa pa, nakiusap ang Donya na wag itong magpumilit. Akala ni Milona hindi ito gagawin ni Donya. Pero kaya pala niya itong gawin para lang kay Juancho na sobra siyang mahal. Pakiusap, huwag kang nang mahiya sa kahit na sino. Napakaganda mo. Mahal na mahal kita. Ano man ang kalokohan na gawin mo sa akin, ayos lang. Basta mahal pa rin kita. Hindi ako magsasawa na intindihin ka't itaas ka palagi. Hindi mo kailangang matakot. Nandito na ako, mahal ko. Napangiti naman si Milona, kampante sa sinasabi ni Juancho. I'm so happy na maayos na kayo. Iha, huwag ka nang mawawala. Ipaglaban ninyo ang pag-ibig ninyong nabuo. At sana, kayo na talaga mga anak ko. Paano ba yan? Sunod na ba ang kasal? Mama naman, hindi pa naman po. Baka ma-pressure naman po si Milona. Hindi naman, hindi talaga. Ikaw naman pakakasalan ko eh. Banat ni Milona na ikinalambot ng tuhod ni Juancho. Hindi pa natatapos ang selebrasyon ng pag-amin ni Juancho ay isang pamilyar na kotse ang pumasok sa gate ng mansyon. Si Rico pala, ang kaibigan ni Milona. Bit-bit ang isang bouquet ng mga paboritong bulaklak ni Milona at isang box ng mga pastry na ito mismo ang gumawa. Tumigil ito sa gitna ng sala. Nanigas ang kanyang katawan nang makita ang kamay ni Juancho na mahigpit na nakahawak sa kamay ni Milona. Rico, bulong ni Milona. Ang boses ni Milona, natatakot na baka hindi siya maintindihan ni Rico kung bakit pinilit niya si Juancho. Humarap si Juancho kay Rico. Wala nang dating mapanghamak na tingin ng engineer. Ngayon ang mga mata, puno na ng respeto pero may kasamang paninindigan. Chef, mabuti at napadalaw ka. Melanie, ano to? Takang tanong ni Rico at dama sa boses ang sakit. Seryoso ka ba talaga? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo, pagkatapos kanyang ipahiya, siya pa rin? Bumitaw si Milona sa hawak ni Juancho at lumapit kay Rico. Rico, mag-usap tayo sa labas. Ayokong magkagulo pa dito. Sa garden, magaganap ang isang masakit na pagpapaalam ni Rico. Sumunod si Juancho pero nanatili ito sa malayo. Sapat na distansya para bigyan sila ng privacy pero sapat din para mabantayan ng babaeng mahal niya. Rico, alam ko ang nararamdaman mo at nagpapasalamat ako sa lahat ng suporta mo simula pa noong mga bata tayo. Milona, mahal kita, alam mo naman yan. Sambit ni Rico sa kanya. Inabot niya ang kamay ng dalaga. Kaya kong ibigay sa iyo ang katahimikan. Hindi kita ipapahiya. Hindi kita papahirapan. Sa piling ko, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Dahil para sa akin, ikaw na ang mundo ko. Bakit doon ka sa lalaking kailangan mo pang ipaglaban kung sino ka? Huminga ng malalim si Milona. Tumingin siya sa malayo kung saan nakatayo si Juancho, ang lalaking naging dahilan ng kanyang pag-iyak. Pero siya ring dahilan kung bakit niya natutunang lumaban para sa kanyang sarili. Rico, ang pag-ibig kasi hindi laging tungkol sa kung sino ang pinakamadaling makasama. Si Juancho, oo, mahirap siyang mahalin, maanghang ang ugali, masungit at perfectionist. Pero sa piling niya, mas nakikita ko ang sarili ko. Natuto kong hindi maging caregiver lang. Natuto akong itaas ang noo ko. At ang mahalaga, Rico, ang puso ko, siya ang tinitibok nito. So, wala na talaga akong pag-asa? Rico, higit ka pa sa pag-asa para sa akin. Ikaw ang kapatid na hiningi ko sa langit. Ikaw ang kaibigang hindi ako iniwan. At ayokong mawala yon dahil lang sa pilitin nating maging tayo kahit alam nating hindi sapat ang nararamdaman ko para sa higit pa roon. Sobra kitang mahal bilang kaibigan, Rico, at ayokong sirain yon. Natahimik si Rico ng matagal. Tiningnan niya ang mga bulaklak na dala niya. Pagkatapos, tumingin siya kay Juancho na tahimik lang na naghihintay. Nakita ni Rico ang pagbabago ni engineer. Ang dating nakatingalang lalaki na puno ng kayabangan ay nakayuko na ngayon nang may pagpapakumbaba habang naghihintay sa desisyon ni Milona. Lumapit si Rico kay Juancho. Nagulat si Milona at akmang haharang pero itinaas ni Rico ang kanyang kamay para pigilan ng dalaga. Engineer, tawag ni Rico. Humarap naman si Juancho. Chef, sinasabi ko sa'yo,
Kapag pinaiyak muli ang babaeng to, hindi ko nasasabihin ang gagawin ko sa'yo. Susuntukin na kita ng diretso. Banta ni Rico, pero may bahid ng ngiti sa kanyang mga labi. Mahalin mo siya ng tama. Huwag mong kakalimutan na siyang naglagay ng kulay sa boring mong buhay. Inabot ni Juancho ang kamay ni Rico at mahigpit itong kinamayan. Salamat Rico. At pangako, hinding-hindi na mauulit ang mga pagkakamali ko nun. Milona is in good hand. Ibinigay ni Rico ang bouquet kay Milona. Ito para sa huling pagkakataon na bilang sawi ako ngayon. Mula bukas, asahan mo na babalik ako rito para maghatid ng merienda bilang ang pinakagwapo mong best friend. At asahan mong hindi ako mawawala dahil ako'y para mo na rin kapatid. Natawa si Milona at niyakap ng mahigpit si Rico, isang yakap ng pasasalamat at pagpapalaya. Nang makaalis si Rico, lumapit si Juancho kay Milona at niyakap ito mula sa likod. Inilagay ang kanyang baba sa balikat ng dalaga. Ninanamnam ang amoy ng kanyang buhok na amoy shampoo. Isang amoy na para sa kanya ay mas mabango pa sa kahit anong mamahaling pabango sa mundo. Thank you Milona. Para saan sir? For choosing the difficult path. For choosing me. And please, stop calling me sir. We're not in a meeting. I'm not your boss. Eh anong itatawag ko sa'yo? Sungit? How about Juancho my love? Or kaya love? Mungkahi ni Juancho na nagpatawa sa dalaga. Masyadong corny sir. Juancho my love. Biglang bumukas ang pinto ng teres at lumabas si Doña Consolacion. May hawak na kamera. Oh, tama ng yakapan. Milona iha, huwag mong kakalimutan ng bitamina ni Juancho para lalong maging masigla at makabuo agad. Mama naman eh. Nagulat ang dalawa habang namumula ang mga pisngi. Samantalang si Rico nanatiling nakatayo sa labas at ang mga bouquet ng mga bulaklak ay tila bumibigat sa kanyang kamay sa bawat segundong lumilipas. Hindi na ito naalala ni Milona na kuhanin kaya kinuha na lang niya imbis na malanta. Kaninang katahimikan sa pagitan nilang tatlo, sapat na upang malaman niya kung sino talaga ang tinitibok ng puso ni Milona. Sa isang panig ay si Rico ang lalaking nagbigay sa kanya ng seguridad at payapang pagkakaibigan sa loob ng maraming taon. Sa kabilang panig naman ay si Juancho, ang lalaking minamahal talaga ni Milona. Ngunit may nagsabi sa kanya sa isipan na ilaban pa rin niya, na isang pagkakataon pa nakausapin ito. Bumalik siyang muli dahil hindi niya pa kayang mag-let go. Milona, gusto ko lang marinig mula sa'yo. Sigurado ka na ba kasi alam mo naman na narito lang ako. Kahit anong mangyari, hindi kita itataboy. Huminga ng malalim si Milona at humakbang papalapit kay Rico. Dahan-dahan niyang hinawakan ng mga kamay nito. Isang pagpindot na nagpapahiwatig ng pasasalamat pero may kalakip na pamamaalam sa mga pangarap ng binata na maging sila. Rico, hinding-hindi ko makakalimutan ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Ikaw ang naging pader ko nung wala akong masandalan. Pero Rico, ang puso ko hindi natuturuan kung sino ang dapat piliin. At sa pagkakataong to, kahit gaano kagulo, kahit gaano kahirap, si Juancho ang pinipili ko. Hindi dahil sa kailangan kong tagapagtanggol, kundi dahil sa kanya ko naramdaman to. Bahagyang nanghina ang mga balikat ni Rico. Tumingin siya kay Juancho na seryosong nakikinig. Nakita ni Rico ang higpit ng pagkakahawak ni Juancho sa sariling mga kamay. Kung yan ang desisyon mo Milona, sino ba naman ako para humadlang? Mapait ng ngiti ang sumilay sa labi ni Rico. Inabot niya ulit ang bouquet kay Milona. Ito pakiusap, tanggapin mo na to para matahimik na ako at sana wag mo kong makalimutan. Pasensya na kung nahihirapan akong i-let go ka ha. Juancho, pasensya na kung makulit ako. Ayaw ko lang kasing may pagsisisihan. Huwag mong isiping galing ito sa isang manliligaw. Isipin mo lang na galing ito sa isang kaibigang laging nakabantay sa iyo mula sa malayo. Niyakap ni Milona si Rico ng mahigpit. Isang yakap na walang mali siya, kundi puno ng purong pagmamahal para sa isang kaibigan. Salamat Rico, salamat sa pag-intindi. Nang bumitaw si Milona sa yakap, hinarap ni Rico si Juancho. Eto na talaga, last na to. Hindi na ako eksena sa pagmamahalan ninyo. Huwag mong isiping dahil bumigay na ako'y wala ka ng kalaban. Kapag nalaman kong hindi mo siya itinatrato ng tama,
O kapag naging dahilan ka na naman ng pag-iyak niya, asahan mong babawiin ko siya sa'yo. At sa pagkakataong yun, wala nang respeto na matitira sa akin para sa'yo. Hindi nagpatinag si Juancho. Sa halip na magalit, tumango siya ng bahagya. Isang pagkilala sa katapatan ni Rico. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo at asahan mong hindi mo makukuha ang pagkakataong yun. Milona is my greatest project and I don't have plan on failing this one. So, greatest project pala ako. Untag ni Milona kay Juancho matapos mawala sa paningin nila si Rico. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa engineer na tila may halong pangaasar. Anong akala mo sa akin? Gusali na kailangang dumaan sa inspeksyon mo? Natawa si Juancho. Lumapit siya kay Milona at hinawakan ng bewang nito at dahan-dahang hinila ang dalaga palapit sa kanya. Hindi ka lang basta gusali, Milona. You are the foundation. At kung wala ka, guguho ang lahat sa akin. I am not going to stop courting you. Just because you choose me tonight doesn't mean I'll stop working for your love every single day. Hindi maipaliwanag ang saya sa buong mansyon ng mga Mindiola. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil na sa pinakahihintay na araw ng pagsasama ni Juancho at Milona. Sa loob ng isang eksklusibong wedding venue, ang bawat sulok nababalot ng mga puting bulaklak. Isang disenyo na mismong si Juancho ang gumawa dahil alam niya ang gusto ni Milona. Ayaw niya ng basta-bastang dekorasyon. Gusto niya ang bawat disenyo ay kasing tatag ng kanyang pangako kay Milona. Nakatayo si Juancho, suot ang isang charcoal gray na tuxedo na lalong nagpadagdag ng kanyang kakisigan. Ngunit sa likod ng kanyang matikas na tindig, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ganito ba talaga? Dahil ikakasal na siya sa taong mahal niya, hindi mawala ang kaba ni Juancho. Kaya mo yan, anak. Mas mahirap pang magtayo ng tulay kaysa sa magantay sa mapapangasawa mo. Bulong ni Doña Consolacion na nasa tabi niya. Suot naman ang isang eleganting dress. Nang bumukas ang malaking pinto, tila huminto ang mundo ni Juancho. Doon naglalakad si Milona sa gitna. Mukha siyang isang reyna na ikakasal sa kanyang mahal na hari. Parang fairy tale lang dahil maging siya'y wala sa hinagap niya na ikakasal siya. Ang kanyang gown, sobrang ganda kahit simple, pero elegante, eksakto sa kanyang style. Bawat hakbang ni Milona, naaalala lahat ni Juancho. Ang unang beses na sinigawan niya ito dahil sa kape, ang hapdi ng sili sa kanyang brief, ang pag-iyak nito dahil sa ginawa niya at ang pagpapakumbaba niya sa probinsya, makuha lang ang dalaga. Pagdating ni Milona, kinuha agad ni Juancho ang kamay niya. You're so beautiful. Sabi ko sa Juancho, sa kasal natin, magiging maganda ako. Mahal kong Juancho, nandito na tayo sa puntong to. Oo nga, maging ako hindi makapaniwala. Parehas silang umiiyak. Nang dumating ang oras ng vows, hindi gumamit si Juancho ng script. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Milona. Milona, sa mundong to na puno ng hirap at sakit, ikaw lang ang hindi ko pagsisisihan. Ikaw ang pinakamagandang regalo sa buhay ko na naging pinakatama kong desisyon. I promise to be your foundation, to be the person who will care for you as much as you cared for my family. Hindi mo na ako amo, hindi na kita caregiver. Ikaw ang asawa ko, ang tahanan ko. Umiyak na sumagot si Milona. Juancho, salamat sa pagiging masungit mo. Dahil kung hindi ka naging ganoon, hindi ako matututong lumaban. Salamat sa pagpili sa akin ngayon sa harap ng maraming tao. Nagsimula sa sili hanggang sa nauwi sa singsing. Ikaw lang ang mahal ko. I love you, may masungit na husband. Nang ihayag sila na mag-asawa na, ang halik na pinagsaluhan nila, puno ng pangako, isang halik na nagbubura sa lahat ng hirap ng nakaraan. Matapos ang ingranding kasal, pinili ni Juancho at Milona ang isang pribadong villa sa Batanes para sa kanilang honeymoon. Isang modernong cabin kung saan ang tanging maririnig ay ang hampas ng alon at ang huni ng mga ibon. Payapa kumbaga, kaya dito nila napili. Habang nakaupo sila sa balkonahe, ay nakasandal si Milona sa dibdib ni Juancho habang nakabalot sila sa isang makapal na kumot. Ang lamig kasi sa lugar na ito, hindi pa siya makapag-adjust sa klima. Alam mo, hindi ko akalain na makakarating tayo rito.
Akala ko noon, sisibakin mo na ako sa trabaho pagkatapos ng ginawa ko sa brief mo. Natawa ng malakas si Juancho at mas hinigpitan ng yakap sa asawa. To be honest, that was the moment I knew you were special. No one ever dared to challenge me like that. Doon ko na-realize na kailangan ko ng isang taong hindi ako kakatakutan, kundi isang taong itatama ako. Talaga ba? O baka naman na-curious ka lang dahil sa anghang na ginawa ko? Maybe a bit of both. Sagot ni Juancho, sabay halik sa noo ni Milona. Pero ngayon wala nang sili. Pure sweetness na lang. Sa gitna ng katahimikan, natuklasan nila ang lalim ng isa't isa. Wala nang istorbo. Nag-uusap lang dila nila tungkol sa mga pangarap, sa mga susunod na kabanata ng kanilang buhay, sa kung gaano sila kapalad na natagpuan ng isa't isa sa gitna ng kaguluhan. Milona, I want to build a house for us. Hindi lang basta mansyon, isang bahay na binuo mula sa bawat pangarap mo. Isang bahay na may masayang pamilya. At may malaking kusina para lagi kitang mapagluto ng paborito mo? As long as ikaw ang nagluto, kahit anong lasa pa niya nasawa ko. Tawa ni Juancho, bago niya binuhat ang asawa, papasok sa loob ng cabin. Sinimulan na nila ang pag-iisa ng gabing pag-ibig lang ang nararamdaman nila. 5 taon ang mabilis na lumipas. Masaya pa rin sila at may magandang regalo para sa kanila na nagpatupad ng pinapangarap nilang pamilya. Nakatayo si Juancho sa garden. Pinapanood ang isang 4 na taong gulang na batang lalaki na kamukhang kamukha niya. Ito ay si Juancho Jr. at ang isang 2 taong gulang na batang babae na may mga matang kasing pilyo ni Milona, si Mela. JJ, wag mo akyatin yung slide, baka mahulog ka! Sigaw ni Milona mula sa teres habang may daladalang tray ng merienda. Si Doña Consolacion na mas mukhang bumata at lumakas dahil sa mga apo ay masayang nagtuturo kay Mela kung paano magdilig ng mga halaman. Tingnan mo Mela, parang ang mami mo lang. Nung una akala ko'y damo lang siya sa garden natin. Yun pala, siyang pinakamagandang rosa sa buhay ng daddy mo. Lumapit si Juancho kay Milona at kinuha ang tray mula sa kamay nito. Let me do that, love. Bawal kang mapagod. Ngumiti si Milona at hinawakan ng tiyan niyang bahagyang matambok na. Ang kanilang 3 baby. Ang OA mo na naman. Hindi ako may sakit, Juancho. Buntis lang ako. Kahit na. Cause you are the most important person in this house. Obligasyon ko na dapat kang alagaan. Habang kumakain sila ng merienda sa garden, biglang tumakbo si JJ kay Juancho. Daddy, bakit po sabi ni Tito Rico, noon daw nilagyan ni Mami ng sili ang brief nyo? Nasamid si Juancho sa kanyang kape habang si Milona humahalakhak. Lumingon si Juancho kay Milona na tila naghahanap ng tulong. JJ, kasi ang mami mo, isa siyang mahusay na cook. Gusto niya pati ang mga damit ni Daddy may paras. Totoo po, Mami? Lumuhod si Milona sa harap ng mga bata. Ang totoo niyan mga anak, minsan kailangan nyo ng kaunting anghang sa buhay para malaman nyo kung sino ang tunay na nagmamahal sa inyo. Huwag nyo nalang gayahin si Mami at Daddy nyo. Maliban na lang kung may taong sobrang sungit sa inyo. Nagkatinginan si Juancho at Milona. At sa isang sandali, bumalik sila sa alaala ng unang araw na nagtagpo sila. Ang dating engineer na ubod ng sungit ay isa na ngayong mapagmahal na asawa at ama. Ang dating caregiver na palaban ay isa na ngayong mapagmahal na ina sa masaya nilang pamilya. Loko talaga si Rico, pati yun ay sinabi pa. Natatawa si Juancho habang hinihimas ang tiyan. Pangatlo na to, mahal ko. Pahinga na after lumabas na to. Ayokong mahirapan ka na lang palagi. Sapat na sa akin ang 3. Pero alam mo naman kapag gusto mo pa, nandito lang ako. Sige 5 pa gusto mo, pero ikaw nang mag-iire sa kanila. Ikaw nang magbubuntis. Mahal naman. Biro lang, masaya ako na may 3 na tayong anak. Hindi man natin masabi kung ilan pa ba kaya ko. Basta hanggat kaya ko, Gora lang. Nandyan ka naman eh, napakaalaga mo sa akin at wala akong masabi sa'yo. I love you. Habang lumulubog ang araw, ay nagtipon ang buong pamilya sa gitna ng hardin. Si Juancho, si Milona, si Doña Consolacion at ang kanilang mga anak. Ang kwento ni na Milona at Juancho, ito'y isang buhay na patutuon na sa likod ng bawat pinagdaanan nila, bawat luha at bawat hirap
May nakalaang isang masayang katapusan o mas tamang sabihing isang masayang pagmamahalan na walang katapusan ni kahit kamatayan hindi kayang alisin ang pag-ibig nila para sa isa't isa. Tatanda silang magkasama at mawala man ang isa sa kanila, mananatili ang pag-ibig na nasimulan nila. Para kay Milona, ang anghang ay hindi parusa, kundi ang sikretong sangkap sa kanilang habang buhay na pagmamahalan.